Isang matandang lalaki ang namumulot ng mga piraso ng ginto sa lupa. Nang mahawakan niya ang huli, tahimik niyang pinulot ang isang batong nakatago sa kanyang kamay. Noon inutusan siya ng opisyal na barilin. Mabilis na ibinato ng matanda ang bato sa isang landmine na nagdulot ng pagsabog. Nataranta. Ang opisyal at sinabihan ng kanyang mga sundalo na magpaputok ng diretso. Pero may nangyaring hindi inaasahan. Gumamit ng metal na palayok ang matanda para harangin ang lahat ng bala. Maging ang Captain America ay mapapahanga at sinabing, iba ka talaga. Sa pag-aakalang patay na ang matanda, itinigil ng opisyal ang pamamaril at nagpadala ng isang sundalo upang suriin. Ngunit bago pa man makalapit ang sundalo, isang landmine ang lumipad at sumabog na agad siyang ikinamatay. Pagkatapos ay nagpadala ang opisyal ng 2 pang sundalo mula sa magkabilang panig, ngunit hindi sila tumagal ng kahit 3 segundo bago napatay. Nang makitang namatay ang kanyang mga tauhan, pinilit ng opisyal ang 2 babaeng bilanggo na pasulong, umaasang aalisin nila ang landas. Samantala nakadulas na ang matanda. Dahil sa pagod na higa siya sa ilalim ng sirang sasakyan, itinali niya ng sinturon ang kanyang sugat at siya mismo ang bumunot ng bala ng walang gamot. Matindi ang sakit kaya nahimatay siya. Papalapit na ngayon ang mga kalaban na sundalo, kasama ang mga sinanay na aso upang singhutin siya. Nagising ang matanda nang marinig ang mga ito, mabilis niyang inipon ng ginto at muling nagtago sa ilalim ng sasakyan. Hindi siya nakita ng mga sundalo, ngunit kinuha ng isa sa mga aso ang bango ng kanyang dugo. Gumapang ang matanda sa ilalim ng jeep ng kaaway at gumamit ng kutsilyo para hiwain ang tangke ng gasolina, binuhusan ang sarili ng gasolina. Akala niya ay matatabunan nito ang kanyang pabango, ngunit nagkamali ito. Naamoy din ng aso ang gasolina at tumahol. Itinigil ng mga sundalo ang sasakyan at nagsimulang maghanap sa lugar. Nang makakita ng pagkakataon, tumakbo ang matanda patungo sa ilog. Ngunit muli siyang nakita ng aso. Binaril siya ng isang sniper sa binti at sumigaw ang opisyal na hulihin siyang buhay. Hinabol siya ng aso, ngunit mahinahong nagsindi ng posporo ang matanda at sinunog ang sarili. Huminto ang aso na takot. Nasusunog, tumakbo ang matanda at tumalon sa ilog. Pinaputukan siya ng mga sundalo, ngunit nakarating pa rin siya sa tubig. Dahil sa mabibigat na gintong dala niya, lumubog siya at nawala. Hindi marunong lumangoy ang mga sundalo, kaya hindi sila nakasunod. Makalipas ang kalahating oras, lumabas ang matanda humihingal. Pagtaas pa lang ng ulo niya, muling bumaril ang sniper at kumalat ang dugo sa tubig. Ang opisyal ay nagpadala ng isang maninisid upang mabawi ang ginto. Ngunit nang makarating ang maninisid sa ilalim, hiniwa ng matanda ang kanyang lalamunan at kinuha ang kanyang oxygen. Nakita ng isang sundalo na sakay ng bangka ang pangyayari at natakot. Gayunpaman, inutusan ng opisyal ang mas maraming lalaki na sumisid. Ngunit sa loob ng 2 segundo, muling namula ang tubig. Ang mga sundalo na mailing, nagsimulang umatras. Sa kaguluhan, ang isa sa kanila ay aksidenteng nabaril ng kapwa sundalo. Pagkatapos ay nagsimulang magpaputok ang isang sniper gamit ang isang mabigat na machine gun. Ngunit sa pagkakataong ito, ginamit ng matanda ang katawan ng namatay na sundalo bilang panangga at nakatakas. Gulat na tiningnan ng opisyal ang lahat. Maya-maya lang ay bumalik ang alagang aso ng matanda at nagkaroon ng ideya ang opisyal. Gagamitin niya ang aso para matunto ng matanda.